5 bilyonaryo, sabay-sabay na nagpunta sa isang mahirap na komunidad. Para lang bisitahin ng isang 20 taong gulang na pobreng lalaki. Dahil ang lalaking iyon ang kanilang naging master, 50 taon na ang nakalipas. Noon, ang mga bilyonaryong iyon, kakarampot lang ang natutunan sa akin. Pero naging mga bigatin na sa kani-kanilang larangan. Pero nang makita nila akong muli, nagulat sila sa hitsura kong hindi tumatanda. Dahil hindi nila alam, na nabubuhay na ako ng 100,000 taon. Hindi lang ako ang nagtatag ng Taoism at Buddhism. Maging si Qin Shi Huang ay naging disipulo ko rin. Hanggang sa pinaalis ko ang mga bilyonaryo 50 taon na ang nakalipas at natulog ng mahimbing. At ngayong gising na ako, ayoko nang baguhin pa ang mundo. Gusto ko na lang maging isang ordinaryong tao at maranasan ang simpleng buhay. Nang bumalik ako sa dati kong tirahan, hindi ko inaasahang sinakop na pala ito ng isang lasinggero. At sakto namang pagdating ng mga bilyonaryo para bisitahin ako, pagpasok pa lang nila sa bakuran. Nakita nila ang isang lasinggero na tinututukan sila ng bote. Hoy, anong ginagawa niyong mga gerang sa bahay ko? Nang marinig ito ng isa sa kanila na si Liu Bingjun, agad na nag-iba ang itsura ng mukha niya. Ilang taon na ang lumipas na walang sino mang nang-ahas na kausapin siya ng ganoon. Sa sandaling iyon, gusto na niya itong patayin. Pero sa mismong sandaling iyon, pinigilan ko siya habang nakaupo sa gilid. Bibilhin ko ang bahay na to. 50 milyon. Sino sa inyo ang magbabayad? Hahaha. Hoy, bata, sinong pinagsasabihan mo dyan? Akala mo ba yang mga gerang na yan, may 50 milyon? Hindi talaga makapaniwala ang lasinggero na dito sa lugar ng mga mahihirap. May makakapaglabas ng ganoon kalaking pera. Master, ako na po ang magbabayad. Humakbang pasulong si Liu Bingjun. At dumukot mula sa kanyang bulsa ng isang zekeng nagkakahalaga ng 50 milyon. Kinuha ng lasinggero ang tseke, at ngumisi ng mapanukso, saka ito nilukot at ibinato sa mukha ni Liu Bingjun. Pinagluloloko mo ba ko? Gusto ko ng cash. Sa mga oras na iyon, halos sumabog na sa galit si Liu Bingjun. Sa buong buhay niya, ngayon lang may nang-ahas na magbato ng anuman sa mukha niya. Pero walang emosyon kung sinabi, bigyan mo siya ng cash. Opo, Ginoo. Hahaha. Nakakatawa naman, nag-show shooting ba kayo ng pelikula rito? Sa tingin ng lasing, nakakatawa lang ang lahat. Isang matandang nasa 70 o 80 anyos. Tinatawag na, Ginoo, ang isang kabataan. Maliban sa paggawa ng pelikula, wala na siyang maisip na ibang paliwanag. Pagkalipas ng 10 minuto, dala-dala na ng mga tauhan ni Liu Bingjun ang 50 milyong cash. At naglakad papasok sa bakuran. Sige, kunin mo na ang pera. Bait pa rin ang pakikitungo ko sa lasing. Nag-aalinlangang lumapit ang lasing, nang makita niya ang loob ng malita, na puro perang kulay pula. Halos hindi siya makapaniwala sa buhay. Ano, totoo bang binili niyo to? Akin na ba ang lahat ng perang to? Sa'yo na lahat. Ngayon, napahanga talaga si Liu Bingjun. Kinakabahan na nga siya sa pagharap sa akin. Tapos kailangan pa niyang harapin itong lasing. Pagkatapos ayusin ni Liu Bingjun ang lahat, paika-ika siyang lumapit sa harapan ko. Ginoo, saan po kayo nagpunta nitong mga nakaraang taon? Kagabi, nabalitaan po ng inyong lingkod na binastos kayo ng batang yun mula sa pamilyang Tang. Kaya agad po akong umakyat sa bundok. Pero pagdating ko po roon, nakaalis na kayo, Ginoo. Akala ko po ay ayaw nyo na kaming makita. Nakangiti kong tiningnan si Liu Bingjun. Kahapon, may mga tauhan na si Liu Bingjun sa bundok. Pero wala silang ginawang anuman. Medyo kinabahan si Liu Bingjun sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Para bang nababasa ko ang lahat ng nasa isip niya. Tama na, ipinatawag ko kayo ngayon hindi para sa ibang bagay. Naging mag-amo at alipin tayo. Iba na rin ang estado ninyo ngayon kumpara noon. Kanina, binili mo ang tirahan na ito para sa akin. Kaya, quits na tayo. Ang lahat ng pag-aari ninyo ngayon ay sa inyo na. Hindi ko na iyon babawiin. Kaya huwag na kayong mag-alala. Nang marinig ito, namutla ang mga mukha ni Liu Bingjun at ng iba pa. Sabay-sabay silang lumuhad sa aking harapan. Panginoon, lahat ng mayroon kami ngayon ay kayo ang nagbigay. Isang salita nyo lang po. Handa naming ibigay ang aming buhay para sa inyo. Panginoon, habang buhay niyo po akong magiging alagad. Emosyonal na nagsalita ang matandang Ginoo na nakasuot ng tradisyonal na damit Chino. Siya ang tanyag na medical god sa China, si Gu Qingshan. Marami ang tumatawag sa kanya bilang ang muling nabuhay na Huatuo. Pero malinaw sa kanya na noong mga panahong iyon, kakaunting kaalaman lang ang natutunan niya mula sa akin. Sa kasalukuyan, mayroon ng 12 ng kumpanya ng gamot na nakapangalan kay Gu Qingshan. Ang kanyang mga ari-arian ay matagal nang lumampas sa 10 bilyon. Dahil sa sinabi ni Gu Qingshan, ang natitirang 4 na tao ay napilitan na lang ding sumang-ayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako lubusang maintindihan.
Sa katunayan, habang mas nakikilala nila ako, mas lalo nilang nararamdaman na ako'y hindi maarap. Kung hindi, malamang ay matagal na nila akong ipinapatay. Umiling ako at sinabing, walang piging na hindi nagtatapos. Ibigay niyo sa akin ang kailangan ko. Mula ngayon, huwag niyo na akong hahanapin. Ayoko na rin kayong makita. Pilit na pinigilan ni Liu Bingjun ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nagtanong siya, ang bagay na gusto niyo po ay. Sa ngayon, ang yaman niya ay halos katumbas na ng isang buong bansa. Kung talagang gugustuhin ko, sa isang salita ko lang ay mababawi ko ang lahat mula sa kanya. Kung ganoon, wala siyang magagawa, kundi ang labanan ako hanggang kamatayan. Pero dahil sa sinabi ko, nakahinga siya ng maluwag, isang ID card, at gusto kong mag-aral, para maintindihan ang bagong panahon na ito. Kitang-kita ko ang bawat bahagyang pagbabago sa ekspresyon sa mukha nilang lahat. Sa totoo lang, nahuhulaan ko na kung ano ang iniisip nila. Huwag na kayong makialam sa iba pang bagay. Ayokong may istorbo. Kung magkita man tayo sa labas sa hinaharap, magkukunwari akong hindi ko kayo kilala. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. At hindi na rin kailangan. Dahil kahit pa sila ay mga bigatin sa kani-kanilang larangan. Pero sa harap ko, kayo ay mga alipin pa rin na nakaluhod sa aking paanan. Masusunod po, sabay-sabay na sagot ni Liu Bingjun. Dahil ito ang gusto ko. Hindi na ito maituturing na pagtataksil sa kanila. Noong mga oras na iyon, maingat na nagtanong si Gu Qingshan, Master. Pamilyar na po ba kayo sa kasalukuyang panahon? Napangiti na lang ako, 50 taon akong natulog. Paano ako magiging pamilyar dito? Kung ganoon, kailangan nyo pa rin po ng isang taong magsisilbi sa inyo, Master. Kung gusto nyo po, ipapasama ko ang isa sa mga anak sa pamilya para sabayan kayo sa pag-aaral. Para lang may kasama kayo. Maaaring natatakot sa akin ang iba. O baka gusto pa nga akong patayin. Pero naisip ni Gu Qingshan ang hindi naisip ng iba. Ano ang pakinabang na mapalapit sa akin? Imposibleng hindi ito alam ng mga matatandang ito. Agad namang natauhan si Liu Bingjun na nasa tabi. Sabi niya, Master, tama po si Gu Qingshan. Baka hindi niyo pa po alam kung gaano kabilis ang pagbabago ng panahon ngayon. Maraming bagay ang hindi basta-basta matututunan sa eskwelahan lang. Mayroon po akong apo na 18 taong gulang na rin. Hindi na kailangan. Mamaya, ipadala niyo na lang sa akin ang ID card ko. Maaari na kayong umalis. Nanlamig ang ekspresyon ko. Ayoko nang makipag-usap pa sa kanila. Agad akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Nagkatinginan ang 5 matanda. Sa huli, umiling na lang sila. Pagkatapos ay malakas na sumigaw si Liu Bingjun, Master. Kami pong mga matatandang lingkod ay magpapalam na. Pagkasabi nito, ang 5 tao ay lumuhad pa sa harap ng pinto at yumukod ng 3 beses. Bilang tanda ng pagtatapos ng kanilang relasyon bilang amo at alipin. Pagpasok ko sa bahay, dahan-dahan kong sinimulang ayusin ang mga gamit. Handa nang simulan ang bago kong buhay. Magsisimula na naman mula sa wala. Masyado ng maraming beses kong naranasan ang ganito. Naaalala ko pa noong dati. Halos pare-pareho lang naman ang bawat panahon. Pero ngayon, kung ano-ano na ang nagsulputan. Dahil doon, naging interesante na ito para sa akin. Sa sobrang tagal ko nang nabubuhay. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang buhay na walang pagbabago. Pagsapit ng gabi, lumabas ako para maghanap ng trabaho. Dahil kahit papaano, may kaunti naman akong nalalaman. Ang oras ng pag-aaral ay sa umaga. Kung gusto kong mag-aral habang naghahanap ng trabaho, kailangan kong humanap ng bukas sa gabi. Kaya nakakita ako ng isang bar. Boss, naghahanap po ba kayo ng waiter? Tinitigan ako ng babae sa front desk. Nagtanong siya, mag-a-apply ka ba? Teka, tatawagin ko ang manager. Hindi nagtagal, isang lalaking nakasot ang lumapit. Nasa tamang edad ka na ba? Pagkarinig ko noon, tumango ako. 20, mukha kang mature ah. Nag-a-apply ka bilang waiter, di ba? Ang basic salary ay 1,800. May cash bond na kalahating buwang sahod. Kung gusto mo, bigyan mo ako ng photocopy ng ID mo. Siguro sa tingin ng manager ay maganda ang dating ko. Baka raw magustuhan ako ng mga mayamang alis sa lugar na to. Natigilan ako saglit pagkarinig ko noon. Sige, babalik ako bukas. Doon ko lang napagtanto, na wala pala talaga akong alam sa mga bagay tulad ng pagpapa-photocopy. Kung walang magtuturo sa akin. Para akong tanga. Kinabukasan, nakapikit akong nagpapahinga sa upuan. Nang bigla akong ginaising ng isang boses. Ikaw si Ziyu. Isang dalagita ang nakatayo sa harap ko. Pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay tila mapanuri. Dahan-dahan akong umupo. Hello, ako nga pala si Liu Qinglan. Ito, pinapabigay ng lolo ko sa'yo. Mula sa daladala niyang shoulder bag. Kumuha siya ng isang dilaw na sobra. Kinuha ko ang sobra. Tumango siya at sinabi, ang apo ni Liu Bingjun. Opo, nang marinig ni Liu Qinglan kung paano ko tawagin ang kanyang lolo. Bahagya siyang napataas ng kilay.
Hindi naman mukhang matanda si Bayu. Pero diretsahan niyang tinawag sa pangalan ang lolo niya. Isa itong kawalang galang sa mga nakatatanda. Pero dahil sa maayos na pagpapalaki sa kanya, hindi siya sumabog doon mismo. Kasi bago siya umalis, paulit-ulit na nagbili ng kanyang lolo. Sinabi sa kanya na huwag niyang gagalitin itong si Bayu. Dapat siyang mag-isang dalhin ang mga gamit para makipagkita kay Bayu. Ano man ang hilingin ni Bayu, kailangan niya itong tuparin ng walang pasubali. Binuksan ko ang sober sa harap mismo ni Liu Qinglan. Sa loob, may isang identification card, isang itim na bank card, at isang sulat, pati na rin ang admission letter mula sa Qingzhou University. Pagkatapos, iniabot ko ang bank card at ID kay Liu Qinglan. Sinabi ko, pakisuyo, ibalik mo itong bank card sa lolo mo. Saka pakipo-photocopy na rin ang ID ko. Wala akong dalang pera. Yung bayad sa photocopy, babayaran kita sa susunod na buwan kapag sumahad na ako. Kinuha ni Liu Qinglan ang bank card at ID. Medyo nanigas pa ang kanyang mga kamay. Itong bank card na iniabot ko, ay ang black gold card na nakapangalan sa lolo niya. Kung gaano kalaki ang laman nito, hindi niya alam. Pero ang malinaw sa kanya, ang maibigay ng lolo niya ang card na ito kay Bayu. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yun. Nagngalit ang mga ngipin ni Liu Qinglan at nagtanong, alam mo ba kung gaano kalaki ang pera sa card na ito? Hindi iyan mahalaga. Saka, pakisabi na rin sa lolo mo, na hindi ko kailangan ng tulong pinansyal. Bahagya akong ngumiti, halos matawa na sa inis si Liu Qinglan. Hindi ba't kasasabi mo lang na wala kang pera? Itinaas ko ang aking kilay at sinabing, ang kawalan ng pera ay hindi nangangahulugang kinakapos ako. Pwede mo nang ipa-photocopy ang ID ko. Gagamitin ko yan ngayong araw. Hay nako, hindi porket wala akong pera ay nangangahulugang kinakapos ako. Pero wala kang ang pambayad para sa photocopy ng ID mo. Gaano ba siya kahirap? Pagkatalikod ni Liu Qinglan, hindi ko napigil ang irapan siya ng husto. Ano bang klaseng tao itong nakilala niya? Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Liu Qinglan sa harap ko, dala-dala ang isang tumpok ng mga photocopy. Kitang-kita sa mukha niya ang pinipigilang pagkainip. Ano pa bang kailangan mong gawin ko? Kung may oras ka sana, pwede mo ba akong dalhin sa eskwelahan? Hindi ko kasi alam ang daan. At hindi ko rin alam kung paano mag-enroll. Inabot ko ulit ang admission notice mula sa Qingzhou University. Si Liu Qinglan, hindi niya alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman niya ngayon. Tinitigan niya ako ng matagal. Kakagaling lang ba sa bundok ng taong to? Pero pinigilan na lang niya ang kanyang emosyon at mariing tumango. May oras ako. Medyo malayo rin ang Qingzhou University mula rito sa inyo. Sa dormitoryo ka ba titira o dito? Kahit saan siguro. Sa dormitoryo, ako lang ba mag-isa? O may kasama akong iba? Tanong ko, paano namang ikaw lang mag-isa? Lahat ng dormitoryo sa Qingzhou University ay para sa 4 na tao. Kung gusto mong tumira sa dormitoryo, ako na ang mag-aayos. Huminga ng malalim si Liu Qinglan. Galing ba sa ibang planeta ang taong to? Saan ka nakakita ng dormitoryo sa universidad na para sa isang tao lang? Hindi ako nag-atubili. Sa dormitoryo na lang. Babalik na lang ako rito paminsan-minsan. Dahil para naman ito sa mas mabilis kong pakikibagay sa bagong lipunan. Gusto ko ring mas makisalamuha sa ibang tao. Kung hindi na sana ako nag-aral pa. Mabilis na nagmaneho ang dalawa papunta sa eskwelahan. Pero pagkahinto pa lang ng kotse ni Liu Qinglan sa parking lot, agad silang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao. Nangunguna sa kanila ang isang maputlang binatang anak mayaman. May hawak siyang singsing na diamante. Mabilis siyang lumapit, at diretsyong lumuhad sa harap ni Liu Qinglan. Maging girlfriend ko na. Pagkasabi niya noon, nagsimula ng magsigawan at mangasar ang mga tao sa likod niya. Lizing, paalisin mo na yung mga tao mo. Huwag niyo kong guluhin. Nainis na si Liu Qinglan dahil sa ingay sa paligid. Kung ibang babae siguro, malamang kikiligin pa sa ganitong karomantikong pakulo ni Lizing. Pero para kay Liu Qinglan, pandidiri lang ang nararamdaman niya. Tapos, napansin niyang hindi pa pala ako bumababa ng kotse. Kaya lumingon siya at pinagbuksan ako ng pinto. Anong ginagawa mo pa dyan sa loob? Pagkababa ko ng kotse, kalmado kong sinabi. Hindi ko napansin kanina. Paano mo binuksan yung pinto? Natawa na lang sa inis si Liu Qinglan. Ano bang klaseng mga tao to? Ngayon lang sa buong buhay niya siya nagbukas ng pinto ng kotse para sa iba. Samantala, matalim na nakatitig sa akin si Lizing. Hoy, bata, sino ka ba? Lumuhad siya sa harap ng maraming tao. Tapos, nabasted pa ng malupit. At para makumpleto ang lahat, may bigla pang lalaking bumaba mula sa kotse ni Liu Qinglan. Hindi to papalagpasin ni Lizing. Sinulyapan ko si Lizing. Pati na yung mga alipores niya sa likod. At yung mga lobo na nagliliparan pa rin sa langit. Ayos, tinatanong kita. Nainis si Lizing sa kalmado kong ekspresyon. Pakiramdam niya, binabaliwala siya.
Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Tumingala lang ako ng bahagya, at nakita kong sabay-sabay na pumutok ang lahat ng lobo sa langit. Putek, anong nangyayari? Natulala si Lizing. Ang 10,000 lobo, sabay-sabay na pumutok. Liu Qinglan, tero na. Talagang binaliwala ko lang si Lizing. Mga anak mayaman. Napakarami ko nang nakitang mga mayayabang na tulad niya. Hindi lang yung mga anak ng matataas na opisyal. Pati yung mga prinsipe na kumalaban sa akin noon. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng magandang katapusan. Ayaw na ring pansinin ni Liu Qinglan si Lizing. Nang lumapit siya sa tabi ni Lizing, sinabayan niya pa ito ng babala sa kanya, Lizing. Huwag mo siyang guluhin. Naintindihan mo ba? Gustong-gusto ni Lizing sa mga sandaling iyon. Nasugurin ako at bugbugin ng gusto. O di kaya'y burahin na ako sa mundong ito. Ngunit kahit na siya, hindi niya magawang baliwalain ang mga sinabi ni Liu Qinglan. Nang makalayo na kami ni Liu Qinglan, agad siyang dinumog ng mga taong nakapaligid sa kanya. Boss Li, sino yun? Ang lakas ng loob na agawan ka. Mamayang gabi, kami nang bahala sa kanya, babalian namin. Narinig ko kanina, na hindi man lang marunong magbukas ng pinto ng kotse ang lalaking yun. Isang hamak na mahirap pero nang ahas na lamandi kay Liu Qinglan. Ang young miss sinisigurado ko sa inyo. Hindi siya tatagal ng 3 araw sa eskwelahan. Isang mabagsik na tingin ang gumuhit sa mga mata ni Lizing. Malamig siyang ngumisi, 3 araw. Sa tingin niyo ba, pagkatapos niyang maglakad-lakad na kasama si Liu Qinglan dito sa eskwelahan, makakapasok pa siya bukas? Hindi ko talaga inasahan. Nasa simpleng pagsabay lang sa paglalakad kay Liu Qinglan, ay makakatanggap ako ng ganito kalaking galit. Pagkatapos, sa paggabay ni Liu Qinglan, nakarating kami sa baba ng dormitoryo ng mga lalaki. Tanda mo na ba ang daan ngayon? Kung gusto mong bumalik sa tinitirhan mo, pwede kang sumakay ng subway doon sa nilikuan nating pakaliwa kanina. Seryosong pinaghihinalaan ni Liu Qinglan na wala akong sense of direction. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Madalas, pinipili kong maglakad. Dahil napakatalas ng memorya ko. Naaalala ko pa nga ang mga bagay na nangyari libu-libong taon na ang nakalipas. Kaya paano pa itong mga simpleng bagay lang? Nabigla si Liu Qinglan sa kanyang narinig. Mahigit 20 kilometro ang layo ng Watong Street mula sa eskwelahan. Gaano kaya katagal kung lalakarin niya lang yun pabalik? Medyo napraning na rin si Liu Qinglan. Huminga siya ng malalim, at sinabing, puntahan mo na at tingnan ang dormitoryo mo. Hindi na kita sasamahan sa loob. Ang dorm mo ay nasa 306. Kailangan mo bang bumili ng mga personal na gamit? Kailangan siguro, wala pa akong kahit ano ngayon eh. Ikaw na muna ang bumili para sa akin. Alista mo na lang muna kung magkano lahat. Babayaran kita sa susunod na buwan. Pagkasabi ko noon, nginitian ko si Liu Qinglan. Tapos, pumasok na ako sa men's dorm. Natigilan si Liu Qinglan at tuluyang natulala. Ang ibig sabihin ng gagawang to, siya ang bibili ng mga gamit niya. Tapos kailangan pa niyang dalhin mismo sa kanya. Ginawa pa talaga akong utusan. Sa isang iglap, halos sumabog sa galit ang senyorita ng pamilya Liu. Pero sa huli, kinuha pa rin niya ang cellphone niya. Tinawagan niya ang nakababata niyang kapatid na si Liu Xingyi, na may hangover pa mula kagabi. Nandito ako sa labas ng men's dorm. Bumaba ka rito ngayon din. Si Liu Xingyi ay isang taong walang sino mang kinatatakutan. Pero takot na takot siya sa atin niya. Nang marinig niya ang utos nito, nagmadali siyang naghilamos at kumari pa ng takbo pababa. Dahil dito, naaga ang atensyon ng mga nasa men's dorm. Hindi malaman kung gaano karami ang nanonood mula sa itaas. Ang kanilang Diyos ang si Liu Qinglan, bumisita mismo sa men's dorm. Anong tinitingin-tingin nyo? Dumuko kayong lahat. Pagkatapos sigawan ng school bully na si Liu Xingyi ang mga tao sa hallway. Nagmamadali siyang bumaba. Sa daan, lahat ng mga lalaking nakakakita sa kanya ay nagbibigay daan. Walang sino mang nang ahas na galitin ang batang senyor ito ng pamilya Liu. Nang patakbo siyang makarating sa hagdanan ng second floor, saktong nasalubong niya ako na paakyat naman. Nang makita kong may nagmamadaling bumababa, bahagya akong tumabi. Pero itong bahagyang pagtabi ko ay malayong-malayo sa ginagawa ng iba. Ito ang unang beses na nakakita si Liu Xingyi ng isang taong hindi marunong lumugar. Na hindi man lang nagbigay daan ng maayos sa kanya. Habang pababa siya, sinaman niya ako ng tingin. Nang maglalampasan na sana kaming dalawa, bigla niyang iniunat ang kamay niya para itulak ako. Pero hindi niya inasahan na bigla ko siyang nailagan. Sumablay ang kamay ni Liu Xingyi. At muntik na siyang mahulog sa hagdan. Mabuti na lang at sanay siya. Medyo natalisad siya, pero nakabawi rin agad. Lumingon siya at tinitigan ako ng masama. Itinuro niya ako ng 2 beses. Tapos, hindi na niya ako pinansin. Nagpatuloy lang siya sa pagbaba, pero halatang halata na tinandaan ako ng taong iyon. Isang lalaki sa may hagdanan ang naghintay na makababa si Liu Xingyi. Sabi niya sa akin, "Bro, ang malas mo naman.
Napag-initan ka ni Liu Xingyi. Lumipat ka na kaya ng school. Medyo naguluhan ako. Wala naman akong ginawa kanina ah. Galit na kaagad sa akin yung lalaking iyon. Umiling yung lalaki at sinabing, hindi yan tungkol sa kung may ginawa ka o wala, kundi kung may gusto siyang gawin sa iyo o wala. Huminto ako sandali at nagtanong, sinabi mo bang Liu Xingyi ang pangalan niya? Ano? Hindi mo kilala si Liu Xingyi? Nanlaki ang mga mata ng lalaking kausap ko. Taawa siyang nagsabi, isa lang masasabi ko, lagot ka. Umalis ka na lang habang hindi pa siya bumabalik. Punong-puno ng awa ang tingin niya sa akin. Napangiti lang ako pagkarinig ko noon. Anong kaugnayan ni Liu Xingyi kay Liu Qinglan? Halatang hindi makapaniwala yung lalaki sa pagiging inosente ko. Kapatid niya si Liu Qinglan. Ate niya, huwag mong sabihin sa akin. Nakilala mo si Miss Liu Qinglan. Tumango ako. Oo, kilala ko. Inutusan ko pa nga siyang bilhan ako ng gamit kanina, Pagkarinig niyan, natigilan yung lalaki ng 3 segundo. At nang tumingin ulit siya sa akin, para na siyang nakatingin sa isang baliw. Si Miss Liu, inutusan mong bumili ng gamit mo. Bro, ano bang nakain mo at ganyan ka magsalita? Hay, ewan ko sayo. Bahala ka na sa buhay mo. Pagkasabi niyon, mag-isa nang umakyat yung lalaki. Ayaw niya talagang masangkot sa isang taong mukhang may sira sa ulo. Pero nang makarating siya sa pinto ng dorm 306, napansin niyang nakasunod pala ako sa likuran niya. Imposible, kapag napagkamalan ako ni Liu Xingyi na may kaugnayan ako sa batang ito. Siguradong madadami din ako sa kamalasan. Ito ang dorm 306. Tumingala ako at tiningnan ang numero sa pinto. Bulag ka ba? Umalis ka na. Bulag na nga, tanga pa, malas pa. Bawat minutong mananatili ka pa sa eskwelahan. Lalo ka lang mapapahamak. Pagkasabi niyo ng lalaki, pumasok na siya sa dorm at akmang isasara ang pinto. Pero hinaranggan ko ang pinto gamit ang paa ko. Dito ako nakatira. Binigyan ko ng isang palakaibigang ngiti ang lalaking iyon.